Marawi City. Kung ano na po ang nangyayari, well, ang latest po, marami raw pong mga bangkay, mga pugot na mga bangkay ang natagpuan ng mga otoridad. Patunay lamang na pinagpapatay ng maute yung mga kababayan natin doon ng walang kalaban-laban. Kalain mo naman yung Diyos ko po naman, Panginoon ko. Ewan ko ho. Oo. Sus Maria Josep. Anyway, yan po ang nakakalungkot na balita ho natin ngayong umaga. Isa pa hong pag-uusapan natin this morning ay itong pangingialam na naman ng Human Rights Watch. Aba, ayon sa Human Rights Watch, ito raw administrasyon ni Duterte ay punong-puno ng ikang human rights violations dahil po dito sa mga extrajudicial killing. Ala naman napapatunayan pa mga kapatid, pero at saka isa pa, hindi naman po mga Pilipino ito mga hinayupak na nagpapatakbo nitong human rights o namamahala ng Human Rights Watch. Nasa New York po itong mga itong, ewan ko ba? Oy Edson, may problema itong natin, hindi umaakyat itong bilang mo Wala ako nakikitang mensahe. Edson. And isa pang pag-uusapan natin ngayong umaga mga kapatid ay itong, huling-huli sa video, itong isang bagitong pulis, nag-trending kahapon, yung pambubugbog niya, pamamalo niya ng kahoy doon sa dalawang tao na ang kaso lamang ay paglabag sa curfew. Diyos ko po, akala mo Maote Brothers yung pinagugulpi niya at babarilin niya pa. Kabago-bagong pulis, PO1 pa lamang yung lintik, sobrang abusado na. Dapat lamang na masibak ito sa serbisyo. Hindi po natin kailangan ang mga ganitong uri ng mga pulis. Hindi natin kailangan yung mga ganitong klase ng mga otoridad. PO1 pa lang yan. Paano pag naging general pa yung buwisit na yan? Diyos ko po. Yan pong, mamaya po may video tayo. Tutukan ho ninyo para malaman ho natin, para malaman ninyo. Bibigyan po namin, compliments po ito, courtesy po ito ng kumuha mismo na netizen. Papakita po natin mamaya, throughout the program, ito pong pamamalo ng buang na ito na pulis, doon sa isang kababayan natin. At isa pang pag-uusapan natin, ito po yung tuwang-tuwa ako, paulit-ulit ko pong binabasa, kahapon ho, nabanggit natin, di po ba si Senador Antonio Trillanes? Tuwang-tuwa si Kumag. Dahil proud daw siya. Quote-unquote, ang sabi niya po sa English, it is the proudest moment in my life. My goodness! Yung interview daw sa kanya, yung nagmukha siyang tanga, yun daw pinaka-proudest moment sa buhay niya. At yung sinasabi niya, may impact daw yung interview niya sa global audience. Oy, Senator Trill, Trill na lang tawag ko dito. Senator Trill, kung ikay natutuwa doon sa katangahan mo, ewan ko. Kung ikaw ay nasisiyahan doon sa interview mo, baka magpatingin ka kaya, Senator. Magpatingin ka, baka sa psychiatrist o psychologist. Mukhang may tama ka na, bossing. Tuwang-tuwa ka, napahiya ka na, nalampaso ka, Diyos ko po, tuwang-tuwa ka. Diyos ko po naman talaga, oo. Nasopla ka nung anchor at sinasabi yung opinion mo, taliwas doon sa mga opinion ng kababayan mo. So, ibig sabihin, nag-iisa ka. May problema ka talagang senador ka. Kawawa ka naman. Ay, kawawa po itong senador na ito. Talaga nagpapansin na lamang ho. But anyway, sige na nga, papansinin kita mamaya. Oo. Sa exactly Eugene Laumok, proud siya na siya'y tanga. Ay, naku po. Anyway, yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Mga kapatid, alam po tayong itanong mo sa dalubhasa, pero meron po tayong mga idulog mo bes,
atin pong sisilipin mamaya kung may oras pa po tayo, yung mga problema, mga katanungan ng mga kababayan po natin, sasagutin po natin lahat yan mamaya-maya lamang, kaya tutok lamang po, ano ho, mga kapatid. So, iyan po yung ating line-up this morning. Ito pong Human Rights Watch, muli na namang nagsalita na naman ito mga bobo, mga ogag, mga pulpul, na mga Amerikano na wala namang kinalaman sa ating bayan, nakikinig lang at nanonood lang ng fake news, nakikinig lang siguro sa mga feedback ni Loy. Sino ba yung Mrs. Loy na yun na Pilipina na nakapangasawa ng Amerikano roon? Akala mo Amerikana na rin siya. Aba, doon lang ang pinagbabasihan niya at saka yung mga sinasabi ni De Lima at Trillanes. Kaya nasabi ng mga ogag na miyembro ng Human Rights Watch dyan sa New York, ang administrasyong Duterte raw, ay maraming paglabag sa human rights dahil daw po dito sa state-sponsored na patayan. Ibig sabihin, pinapayagan ng gobyerno ang mga otoridad na pumatay ng pumatay. Mukhang yan po talaga ang fake news. Kaya nag-react po itong si Senator Gordon. Ang sabi ni Senator Gordon kahapon, bago kayo magsalita sa ambay, meron bang formal na reklamo? Meron bang mga ebidensya na ang Pangulo mismo magsabi, patayin yung lahat yan? Ang sinabi lang po ng Pangulo, di ba, narinig naman nating lahat, mga kapatid. What he said was, pag nanlaban, alam mo nang gagawin, alangan ba naman? Bubunutan ka ng baril, uunahan ka na, hayaan mo lang. Sige, barilin mo ako. Kasi baka nakabantay ang human rights. Naturalmente, hindi, mga kapatid, di ba? Itong mga, ewan ko kung bakit nangingilam itong lintik na Human Rights Watch sa New York. Wala namang kinalaman sa ating bayan. Hindi naman po mga Pilipino ito, mga buwisit na ito. Ayan po isa sa pag-uusapan natin. And of course, pag-uusapan din natin yung abusadong bagitong pulis. What I heard as of last night, mukhang relieved na ito sa kanyang trabaho. At may balita pang ipapadala sa Marawi. Buti nga sa'yo, doon ka ngayong doon hatawin mo ng hatawin yung mga Maote brothers, Doon hatawin mo ng hatawin yung mga Abu Sayyaf. Okay lang sa amin, wala kaming problema. Paluin mo, At okay lang rin magngangawa ang CHR doon na kitang-kita, videohan ka pa nila, paluin mo ng paluin, walang problema. Hindi yung mga walang kalaban-laban ang papaluin mong lekat ka na pulis ka, kabago-bago mo, PO1, Diyos ko po naman. Yan bang turo sa iyo sa academy? Buwisit, Pagkatapos papasweldohan ka namin o pinapasweldohan ka namin, yan ang gagawin mo. Baka malay mo yung pinalo-palo mo, taxpayer na yun, nagbabayad ng buwis, buwang ka. Abay, pagkatapos ngayon, papaluin mo lang. Talaga abusado ka. Dapat ka lang talaga masuspindi. Dapat ka masibak. Dapat ka mapadala sa Marawi City. O agree din sa akin yung chief photographer ng Manila Bulletin na si Mon Samson. Mon, good morning pare. Alas 8:13 ng umaga. And of course, yung classic na interview ni Senador Antonio Trillanes na nag-viral, na nagmukha siyang tanga, tuwang-tuwa pa yung pobre, para hindi lang siguro mapahiya, ay proud daw siya sa kanyang interview na yon. At dahil daw yung impact sa maraming nakapanood sa buong mundo. Oo nga, lumabas tuloy, Senador Trilling, ikaw ang pambansang tanga o engot. Lumalabas tuloy na ikaw na yata pinakatangang mambabatas. At ang masaklap lang ito, kawawa naman yung mga kasamahan mo, Senator Trillanes, baka isipin ng mga foreigner na ganun lahat ng mambabatas natin, tanga, engot. Takin mo ba tanungin siya kung siya ba ay Democrat? Akala niya siguro partido ang tinatanong sa kanya. Ibig sabihin noon, are you a Democrat? Sabi ba naman, nationalista raw siya, kung hindi ba naman ogag. Ang ibig sabihin ng Senador Trillanes, pag in-interview ka sa susunod ng mga ganyan ng mga Ingles, are you a liberal o Democrat? Pag sinabi kasing liberal, para kang dilawan. Pag sinabing Democrat, medyo conservative ka. Dalawa lang yan. Are you conservative or are you liberal? Conservative is Democrat, okay? Are you a Democrat or a liberal?
Yan ang sagot ni Kumag, nasyonalista. Wala doon na nasyonalista, hindi niya tinatanong. Tinatanong niya kung anong uri ka. Kung ikaw ay liberal na mambabatas o ikaw ay konserbatibo. Konserbatibo ka, demokrat ka, entonces. Sagutin mo ba naman ng nasyonalista? Anong alam nilang nasyonalista? Wala, hindi nila naintindihan kung ano yun. Kahit saang mundo ka pumunta, dalawa lang ang partido, tingnan tayo lang. Dito sa atin ganun din. Either liberal ka, ha? Malaya yung pag-iisip mo, yung mga pag-unawa mo, o konserbatibo ka, dalawa. Hindi yung nasyonalista, hindi yung UNO, hindi yung PDP laban, hindi yun ang tinatanong. O kita mo, lumalabas tuloy yung kabubuhan mo. Sus, Panginoon ko mo naman. Next time kasi mag-isip-isip ka, at pwede ba? Bago ka mag-interview, takaw na takaw ka sa sobrang takaw mo kasi sa interview, ha? Aba, Diyos ko po naman, hindi ka muna magbasa, hindi ka muna mag-review, ano ba ito mga standard na tatanungin sa akin. Tira ka ng tira, ayan, napahiya ka tuloy. Nagmukha ka tuloy, tanga. Tatanong, kung ikaw ba, ibig sabihin niya, are you a Democrat? Ibig sabihin niya, ikaw ba ay konserbatibo? O ikaw ay liberal-minded? Sasagutin mo na nasyonalista. Anong na? Wala siyang, hindi niya tinatanong anong mismo ang partido mo, kung ano ang iyong pag-iisip, kung ikaw ay liberal, o ikaw ay konserbatibo. Kulang rin sa tadyak yung ulo mo. Dapat kutos-kutosan. Diyos ko po naman. Oras po natin ay 16. Huwag po kayong bibitiw. Paumpisa pa lamang ho tayo. Mamaya, ha? Yung mga hindi pa nakapanood ng raw video po, raw footage. Kasi yung naipalabas po ng exclusive ng GMA7, at ABS-CBN, ay hindi na po raw yun. Na-edit na yun. Ipapalabas natin dito yung full video, ha? Pati sigawan. Maririnig nyo rin ito sa Facebook, ha? Pati bugbogan. Makikita po ninyo, uncut, unedited po. Dito lamang po yan sa Punto Asintado. Diyan lamang kayo mga kapatid. Magbabalik ka agad ang Punto Asintado, 8:17 a.m. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Panatili. Ay, Herdeline, good morning. Zenny. Sir, yung sa video, sir, gusto nyo may sounds, puro mura yun, sir. Nga? Puro mura. Facebook lang naman, hindi naman sa radyo. Kapag kapag may sky ba na gano'n? Alam kasi walang sound sila download, sir. Palit video lang yun, sir. Kaya mabago. Pero yung video, buo, sir. Oo, sige. Kung kumpleto talaga. Pwede Habang- mag-annotate, sir. Habang habang pinag-uusapan kunyari. natin, sige. Pwede ba pag inanotate ko yung buong litrato, yung mukha ko, alisin mo na, Tapos annotate buo ko na sir. lang. Kaya yun. Yung alisin mo muna yung mukha ko, tapos yung video. Buo lang Sige. na- Sir, yung dito sa TV, ibigay din namin nila sa Joey para makita Oo, sige. sa action. Ay, Cañete, good morning. Carmila, Arlan, Estrelita, Ikejima, Mark Polintan, Esmeralda Opiaza, Fepo Tahalop, Eliza May Bogia, good morning. Risa Katsu, Jomar Gamer o Gamer, from Bologna, Italy. Thank you, Jomar. Juan Yenedo, good morning. Raison, Mirafuentes Ordiniza Dedsky, good morning. Jeffrey Bonina, Mirna Apal, Zenny Merlan, Roslyn Pisquiza, Mary Samaranos, Ilarco, Prince Open Arms, Rain Daphne, M.A. Ingo Trillanes, good morning. Thank you, Roslyn Pisquiza, Selawama, good morning. Mark Polintan, alright. Unahin na po natin siguro. Ano bang unahin natin, Ivy? Unahin na siguro muna natin yung kay itong topic 1 po. Ano ba yon? Ano yon? Okay. Oo, sa marami update po muna tayo mga kapatid kasi marami daw mga pugot
ko po naman. Oh. Oh. Ayan po, yung na-recover. Saan kayo nakakonect, sir? Saan? Sa dito po? Oh, bakit? Huminto, sir. Parang nag-lag eh. Hindi, ito. Ito, dito yan eh. Oo. Sir, okay na, bumalik na. Dito nga yung kon eh. Kinabahan ako, kala ko huminto eh. Saan? Okay na, sir, bumalik na. Ano sabi mo, Ispa? Di naman dito nakakonect yan eh. Opo, okay na, sir. Bumalik na po. Kala ko huminto. Exactly. Yan ang gusto ko, paring Mon Samson. Ganyan nga. Yan. Say, paring Mon Samson po ng Manila Bulletin, mga kapatid. Kasamahan ko sa Malaya dati. Ha? Alright, oras po natin 21 after 8. Ay, good morning, good morning! Yung mga bumibiyahe sa mga oras na ito, sakay ng iba't ibang uri ng sakyan, mga nakasakay sa Uber, Grab, mga taxi, mga bus, mga jeepney, yung mga nakasakay sa UB Express, magandang umaga po at welcome po. Yung mga nasa ibayong dagat, good morning, good afternoon, good evening. Kagaya po sa Middle East, madaling araw po ngayon, alas 2 na madaling araw, kaya good morning. Dito naman sa Asia, Hong Kong, Thailand, Taiwan, Japan, good morning din. Sa Australia, magandang tanghali po sa inyo dyan, alas 11 na po ng umaga, mag-aalas 12. Sa Estados Unidos, depende sa New York at Canada, magandang gabi, alas 8 po ng gabi. Sa California, hapon po, alas 5 ng hapon, good afternoon. Kaya good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga kababayan po natin sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome. Alright, mga kapatid. Okay, ito po yung ating, at sa mga angels at ginang ng tahanan at yung mga nasa opisina na nagfe-Facebook, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang ating question for the day, mga kapatid. Ano ang masasabi ninyo sa pahayag ng Human Rights Watch na human rights calamity raw ang unang taon ni Manong Digong? Hashtag human rights. Okay, gusto lamang po natin marinig ang inyong pulso. Ano ang masasabi ninyo dito sa komento ng mga buang na tiga Human Rights Watch ng New York na wala namang kinalaman sa ating bayan, salita ng salita itong mga buang na ito, itong mga hayop na ito, mga kapatid. Anyway, unahin na natin, okay, tinatawagan po natin itong update po tayo muna sa Marawi dahil Diyos ko po namang Pineapple Bayan lumalabas na-discover ngayon ng militar na ang dami palang pinagpapatay, Diyos ko po, na sibilyan. Bukod po doon sa mga sundalo at mga pulis, 70 na po yung napapatay nila, may mga pinagpapatay sila na sibilyan, Panginoon ko. Ano namang kinalaman ng sibilyan, Diyos ko po naman? Nasa linya ng telepono si Colonel Edgar Arevalo, ang Public Affairs Chief ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Arevalo, magandang umaga po. Kukonfirm ko lang, sir, na ayon po sa report na marami raw na mga katawan, na mga bangkay, na mga iba pugot pa na na-recover dyan po sa Marawi City matapos po magkaroon ng lal doon sa putukan, I think yesterday or the other day. Ito, na-discover mga civilian, sir, na pasintabi sa mga kumakain. Nangangamoy na, Colonel? Sus Maria Josep. Diyos ko po. May natanggap ako na balita, sir, sa mga na-recover ng bangkay, may bata pa yata, sir, may minor de edad na kumakalat na balita. Is this correct? Diyos ko po. Oo.
Alright. So, ito na po yata ang casualties of war natin. 71 sa gobyerno, kasama AFP at PNP na po yan. 44 na sibilyan at 200 na at 79 na maote. Sir, tama po ba itong figura namin? Ay, salamat. Sana madagdagan pa. Oo. 111. So umaasa po tayo na sa pagpapatuloy ng ating pagkiklear sa Marawi, marami pa tayong maililigtas na sibilyan. Nagpapatuloy pa po yung ating loudspeaker operation. Ito po yung binabanggit natin kung saan nagpapatugtog po tayo ng music from one direction at buhat po sa buhat sa isang lugar, nagpapatugtog po tayo ng mga musika at mga mensahe na bilang signal doon sa mga kababayan natin na naiipit pa o maaaring nagtatago sa takot na. Sir? Hello? Ay, tawagin nyo, naputol bigla. Ang sinasabi mo, pasensya na po, medyo nahinaan ko po yung ating monitor kanina. Ang sinasabi po ni Colonel Arevalo, nung umpisa pa ng interview, kinukumpirma niya nga, opo, may mga na-recover. 5 pugot na ulo, hindi pa po ma-determine kung sino yung mga yon, pero definitely ito yung pinagpupugutan ng maote, pero ito yung mga sibilyan, hindi po mga sundalo. At meron pa pong iba na mga kalansay na lang. Ito po ngayon ang kanilang hahanapan po ng identity para malaman kung sino-sino po ito mga ito na mga na-recover po nila yesterday. Ito nga po yung pinapakita ko sa inyo sa Facebook ngayon mga kapatid na litrato po na hango po mula dito sa kuha ng Philippine Star ngayong umaga dito sa front page. Yang mga puti-puti na yan nakasakay sa truck na yan mga kapatid hindi po bigas yan yan po ay mga balot, binalot po yung mga bangkay, yung mga ikang decapitated bodies yung mga pugot, yung mga kalansay, diyan po nilagay parang sako po yan. Yan po yung nakikita ninyo ngayon sa inyong mga cellphone, yung inyong mga monitor kung kayo po ay nagfe-Facebook. Kuha po yan, litrato po yan mula po sa Philippine Star. Yan po yung sinasabi. Okay, nariyan na ulit si Colonel Arevalo. So, sir, balikan lang natin, ilan po total na yung na-recover ninyo ng mga pinaghinala mga sibilyan na pinatay ng maote? Itong bago lang, may mga pugot at may mga kalansay. Ilan po lahat yan? 17 yan, Erwin. Itong pinakahuli kahapon, 17 ang na-recover natin. At yun nga, kagaya na nabanggit mo, binabalidate pa natin kung yan ay pinugutan ng ulo ng pinatay. But ang sigurado po tayo, those were murdered by this Mahuti ISIS group. Kaya 44 na ang kabuuang bilang na ating na-recover na napatay nila. May mga babae po ba dyan, sir? May mga babae? Ang alam po natin, merong mga babae. I-validate po natin yan with the report that will be coming in this morning. Alright. So far, Erwin, sa patuloy nating pagpasok yan sa kabuuan ng Marawi sa bandang na-clear na natin, 1,711 na ang kabuuan ng nailigtas natin. At gaya ng sinasabi ko bago tayo naputol, umaasa tayo na madagdagan pa ang marirescue natin sapagkat patuloy pa rin yung ating tinatawag na loudspeaker operation kung saan nagpapatugtog tayo ng musika o mensahe doon sa isang lugar kung saan maghihudyat ito doon sa mga kababayan natin na nagtatago pa na maaaring akalain na sila yung naiipit at mapapatay sa bakbakan. Alam po nila kung saan sila tutungo, sundan lamang ang musikang yan. Okay. So, mensahe na yan. So, umaasa tayo na with this continuing loudspeaker operations, ay madaragdagan pa ang may re-rescue nating sila. Ay, panawagan na rin natin dahil meron pong mga pumapasok na messages po this past few days sa Facebook page ko po. Kaya yung mga nakikinig sa atin ngayon o nakatutok sa atin dyan sa loob mismo ng Marawi at naiipit kayo sa bakbakan, narinig ho ninyo kung kayo nagtatago, may maririnig po kayo mga musika, ang mga militar po ang nagpapatugtog po noon. Pag narinig po ninyo, hudyat na po yun, na-clear yung lugar. Pwede na po kayong lumabas sa inyong mga lungga. Tama, Colonel Arevalo? Tumpak po, Erwin, at maganda po at binanggit ninyo yan at tulungan po ninyo kami na i-echo from time to time yung mensahe niyan. Opo. Sapagkat yan po ang hinihintay nila marahil na matagal ng panahon kung paano sila makaalis.
So sa ngayon, Erwin, patuloy pa rin ang ating ikakandak na operation. Opo. Ang mga impormasyon po na nakatutulong sa atin ay yung mga nakukuha natin buhat sa mga na-rescue natin na sibilyan. Kagaya ng nagsasabi na nagkakaroon na sila ng pagtatalo-talo sa loob sapagkat ang iba nilang leader, particular si Isnilon Hapilon, ayon sa report sa atin ay tumakas na. Iniwanan na niya ang kanyang mga kasamahan. Ganun din, napalitaan natin na yung ibang kasamahan nila na nakararamdam na talagang palapit na ang government forces at palit na ng palit ang kanilang ginagalawan, ay naggugusto na pong tumakas o kaya ay sumuko. Pinapatay na po nila ito upang hindi makasuko at makatakas. So this insider information na Erwin indicates sa atin na talagang nandun na sila sa mga nasa panic mode na sila, nasa desperate actions na sila, at ang ating pong mensahe through your program para sa kanila ay sana isalong na nila ang kanilang sandata o isuko na nila ang labang ito alang-alang sa mga kababayan nating Muslim na nandyan sa Marawi na patuloy na naghihirap at nahihirapan dahil sa gerang ito upang maumpisahan na natin ang pagpapanumbalik sa Marawi, ang reconstruction at rehabilitation nito kung saan ito na po ang pinaghahanda ng ating pamahalaan. Kung hindi naman po, ay hindi rin po titigil ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. So, itutuloy po natin ang operation natin hanggang sa dulo kung saan man-neutralize natin ang mga members ng terrorist group na ito at tanggalin buhat sa kanila ang kanilang kakayahan pa, ganun din sa kanilang mga supporters and sympathizers na gawin pa ang ganitong atrocity sa ibang bahagi ng ating bansa. Panghuli na lamang, Colonel Arevalo, sir, uulitin ko lamang at sabihin niyo po kung tama o mali ito, kasi gusto yata makipag-negotiate ngayon itong mga maote na ito na tama kayo, kukunti na lang sila at talagang na matinding nalaga sa kanila, hindi na siguro makatakbo itong mga ito at nagdidemand pa na swap daw ng mga nagdaang araw. Pero ulitin ko lamang, sir, di po ba ang posisyon lamang ng pamahalaan, partikular na ng AFP, surrender or die? Mag-surrender kayo, mabubuhay kayo, lumaban kayo, mamamatay kayo. So dalawa lang pagpipilian ng maote ngayon. Surrender or die, mamatay kayo, di ho ba? Tama po. Yan po ang buod ng ating sinasabi kanina na they only have two options. It's not up for them. Ika nga, hindi po sa kanila ang pagkakataon na mag-demand ng kondisyon o maglatag ng mga kagustuhan. Dalawa lamang po ang kanilang option. Sabi nga po ninyo, surrender or die. Ayun. Yan po ang malinaw na mensahe ng ating pamahalaan sapagkat ang nilalabanan po natin dito, hindi lamang ang teroristang grupo, kanilang supporters at sympathizers, kundi ang laban ng kabutihan, laban sa kasamaan, at definitely po, ipaglalaban at pinaglaban na po ng ating sundalo at pulis ang kabutihan at kapakanan ng mamamayan sa Marawi. Ipagpapatuloy po natin ito hanggang sa dulo at sa lalong madaling panahon, tatapusin na po natin ang labang ito. Colonel Arevalo, maraming salamat po, Public Affairs Chief ng Armed Forces. Good morning, sir. Good morning, Erwin. Marami pong salamat sa inyong patuloy na suporta at panalangin. Magandang umaga po. Oy, mga kapatid, kung kayo po ay may mga kakilala, kayo mga Facebook, mga tiga Marawi or may mga relatives po kayo, pakishare po yan, yung mensahe ni Colonel Edgar Arevalo, yung marahil wala po silang radio, wala po silang TV, pero meron po silang nakakapag-Facebook pa po sila sa pinagtataguan nila dyan sa Marawi, sa takot, i-relay po ninyo sa kanila, makakatulong po kayo sa pamahalaan, i-relay po ninyo na po pwede na, kapag may narinig silang musika, music, iyon ay music na pinapatugtog ng gobyerno ng mga sundalo para hudyat na ibig sabihin yung lugar nila ay clear na, pwede nang silang lumabas, pwede na silang maghanap ng mga pagkain, pwede na silang humingi ng ayuda, medical assistance, mga kapatid, pakisabi po sa kanila. Yan po, kung kayo ay may mga kaibigan, may mga kamag-anakan dyan, through Facebook, gawin na ho ninyo kahit nasa abroad ho kayo. Kung kayo mga OFW at meron kayo mga relatives po dyan sa Marawi at nandoon sa loob, na-trap sila sa loob, o may mga kaibigan kayo, barkada, yun po ang i-text ho ninyo. Ito yung panawagan ng AFP. Yung musika, pag narinig ninyo, pwede na kayong lumabas, humingi ng tulong, o maghanap ng pagkain, ibig sabihin yung lugar ninyo ay clear na. At doon naman sa mga maote, alam ko po, meron hong minsan pumasok dito the other day na message sa aking FB page, pinagmumura ako, sinabi pa Allahu Akbar, mamatay ka na.
Brother, sino ba ang nasa balag ng alanganin ngayon? Hindi ba ikaw? Alam ko maute ho siguro yon. Pues, ito lang masasabi ko sa inyo. Brother, mas mabuti pang mag-surrender ka. Kasi kung lalaban ka, ay mamamatay ka. Dalawa lang ang opsyon. Narinig mo naman sabi ni Colonel Arevalo. Surrender or die. Sumurrender ka na lang para mabuhay ka o lumaban ka para mamatay. Well, dalawa lang naman yan. Kung gusto mong tumulong sa kalikasan, lumaban ka para ikaw ay mamatay, ikaw ililibing, magiging pataba ka sa lupa. Okay? Kung ikaw na may sumurrender, well, problema yan. Dagdag ko ano naman yan. Pakain para sa gobyerno. Sus Maria. Yung palagay ko, huwag ka na lang sumurrender. Lumabang ka na lang para maging pataba ka sa lupa. Diyos ko po naman, kayo talaga mga maote. Problema pa kayo. 8:36 in the morning. Mga kapatid, sa ating pagbabalik, be-break ho muna tayo. Aba, silipin na natin itong, Diyos ko po, itong pinagagawa ng PO1 na ito. PO1 Jose Julius Tandog at PO1 Cito Enriquez, yung kanyang kasama, hindi man lang siya inawat, pinabayaan, Parang pag nakita ho ninyo yung video, mga hindi pa po nakakakita, parang sinaniba ni Lucifer yung pulis. Mamaya po yan sa ating pagbabalik. Uncut po yung video na ipapakita ho natin dito sa ating Facebook. 8:37 a.m. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon, news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras, alas 8:37 ng umaga. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Muli na namang naperwisyo ang mga pasahero. Robert Monterde, Rosalia Barcolta, Annie Ruivivar, thanks for tuning in. Arlene Diaz, Monique, good morning. Angelito Legaspi, tama ka, agree ako sa iyo, Angelito. Niaron Razalas, Maria Leonora Lee, Rovic ulit, Jonaline de la Cruz, of course. Patricia Nas, Rose Van Lerio, Jasmine Gumape Pelino, Kwang Su Yu, Eugene Laumok ulit, Bautista Rosalinda, good morning po. Joel Caberte, mga bagong pangalan ito, welcome sir, good morning. Arnel Mulat, welcome. Takamizawa Estelita, welcome. Believa, Arlene, suki natin si Arlene. Ani Navarro, welcome. Mark Neil Masculino, good morning. Merlin Reyes, Robic, exactly. Ay wala nang patutungo. Tapos na ang karir nito, Robic. Sisiguraduhin ko, tatawagan ko, si General Albayalde mismo. Oy, IB, tawagan si Albayalde. Hindi lang dapat ito itapon sa Marawi, Itapon sa Marawi ito muna at bahala na siyang tumakas. Ilagay siya doon sa gitna ng bakbakan. Pag nabuhay siya, pues makakabalik siya sa PNP. Pag namatay siya, ilibing na siya doon. Ginafe, Amang, halika mo na. Mga kapatid, si Amang, yung aking coffee maker. Yan. Alright. Tama, Dioneo, die or die. Benzen Guevara, Arlene Diaz ulit. Jonaline de la Cruz. Okay. Ito na. Pag-uusapan natin, tatawagan po natin, Alam nyo mga kapatid, ako ho, personally, kung mga pulis, baka kapatay talaga ng mga hold-upper, mga rapist, yung mga nambubugbog ng mga asawa, ng mga pulis, yung mga kotengero, wag naman. Pero yung mga pati mga kotongero, dapat lamang, yung mga, ito yung mga dapat out kaagad. Okay. Pero ako naniniwala, kung yung isang pulis ika nga, nang bubugbog, ng abusayap, okay lang ho, pipikit ko nila yung mata ko Mangbugbog man siya ng maote, okay lang yun Yung mga rapist, na mga nang-rape ng mga 4 na taong gulang ng bata,
mabugbog na mga pulis yun, okay lang ho yun eh. Mga drug lord na nakasira na talaga ng buhay ng mga kabataan natin, okay lang rin yun eh. Kasi, mga kapatid, wala akong problema sa pipikit ko. Alam ko mali yun. I know. Pero ito po, opinion ko lamang. At hindi ko po sinasabi sa radyo, sa Facebook ko sinasabi. Baka na naman ma-quote na naman tayo ng iba dyan. Sinasabi sa radyo. Hindi po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo sa Facebook. Ako isang ayon na mabugbog na mga pulis, yung mga rapists, abusayap, yung talaga mga halang na ang kaluluwa. Pero yung mga ganito, nag-violate lang ng curfew, ay lintik ba, bubugbugin mo, bakit? Di ba? Tama naman yung ibang mga viewers, yung nakapanood po ng video. Ang sinasabi ho nila, bakit mo bubugbugin yan? Ano bang kasalanan niya na malaki? Nag-violate lang ng curfew. Tama, di ba? O kaya ikaw, PO1, sino ka bang tandog ka ba, tindog ka bang hayop ka? Tama lang na masibak ka. Dapat ipadala ka ni General Albayalde doon sa Marawi. Ikaw yung ibala doon sa mga baote. Dagdag ka pa sa problema ng bayan. Ang dami ng problema na natin itong punyemas na itong hayop na lintek na Human Rights Watch. Dadagdag ka pa, Itong mga punyetang mga tang na mga Human Rights Watch, Diyos ko po naman. Ewan ko ba? Diyos ko po. Dagdag pa kayo ngayon sa problema natin. Dami nang ang problema ng gobyerno. Ang dami ng problema ng Pangulo. Dadagdag pa kayo. Akala nyo sasaluin kayo. Ogag, mga gago. Hindi kriminal yung ginawa ninyo, hindi yung binugbog ninyo, hindi drug lord, hindi mamatay tao. Ang kasalanan niya lang mag-violate ng curfew sa barangay. Tapos gugulpihin nyo. Siguro kung maote yun, pagtatanggol pa kayo ni Pangulo, siguro kung abusayap nyo, pinagpapalaw nyo, ako mismo magsasabi, huwag nyo kasuhan yan, tama yan. Pero kung ganun putang bubugbugin nyo yung walang kinalaman, dapat kayong bugbugin Kabata-bata nyo pa, PO1 pa lang, kakagraduate lang ninyo. Abusado na kayo, mga hayop kayo. Tama lang, masibak kayo, mga demonyo kayo. Wag na, dapat hindi na kayo pinapatagal dyan sa PNP. Mamaya ho, mga kapatid, ipapalabas namin dito ng RAW. Dito po sa Facebook, yung hindi pa nakakapanood ng mga video o yung hindi na matrace ngayon, dito makikita ninyo. Raw video po. Yung pambubugbog, yung sigawan. Papakinggan ho natin mamaya, mga kapatid. Anong pangalan nito? PO1 Jose Julius Tandog ng Mandaluyong City Police Station. Hinuli, ang kwento po dito para doon sa mga hindi pa po nakakaalam, lalo na yung mga nasa abroad. Hinuli po ang dalawang sibilyan nitong dalawang kumag na pulis na si PO1 Jose Julius Tandog at PO1 Cito Enriquez. Hinuli yung sibilyan dahil nakitang umiinom sa lansangan at dinala sa barangay hall ng San Jose. May paglabag po yung tao, yung city ordinance sa bawal uminom sa kalsada. Pero kailangan bang palu-paluin mo ng ganon? Tama ba yun? Is that right? Kaya yung sinasabi ko, kung abusayap yun, maote, pwede. Pipikit ko yung mata ko. Paluin mo ng paluin. Manginginom lang, bubunutan mo ng baril. Hindi ka ba naman gago? Kung hindi ka naman leche. Kung hindi ka ba naman punyeta kang pulis ka. Habang hirap na hirap ang liderato na pagandahin yung imahe ng pulis, kayo naman sinisira nyo. Kayo yung mga umaabuso. Ito, papasok na naman ito mga lekat na mga dilawan at mga putang ng mga Human Rights Watch na ito. Papasok na naman. Titirahin na naman ang Pangulo dahil sa kagaguhan ninyo. Dalawa lang kayo mga buang Sasabihin, ayan, umaabuso. Dahil protektado sila ng Pangulo. Hoy, yung po protektahan lang ng Pangulo, Tandog at Enriquez,
yung mga gumagawa ng trabaho. Hindi trabaho yung ginawa ninyo pamamalo dahil lasenggo lang. Nyemas, napakatapang nyo, bubunutan nyo pa ng baril porkit mga lasenggo. Bakit din nyo gawin sa maote yan? Exactly, Amy Bellusilio. Paluin mo pa naman ng paluin. Wala tayong magagawa. Christianhan. Bastos eh. Itama lang matanggal ito para hindi na pamarisan ng iba. Tama, Del Escobardo. Dagdag sa problema. News FM. Action. Punto Asintado. Alright, oras po natin mga kapatid, 8:46 na ng umaga. Ito na, ha? Ito na nga yung sinasabi ko. Alam niyo naman ho dito, pag tinalakay natin ang issue na ito, gusto ho natin masolusyonan kagad ito mga problema. Nasa linya po ng aming telepono si General or Police Director Oscar Albayalde, ang hepe po ng National Capital Region on ng buong Metro Manila, PNP. Magandang umaga, General Albayalde, sir. Yes, magandang umaga din sa inyo, Erwin. Sir, napanood niyo na po ba itong video na nag-trending tungkol sa PO1 Tandog at PO1 Enriquez? Opo, napanood na po natin na Ano po ang nasaan na itong mga pulis na ito? I'm sure kayo pa, automatic, ito po siguradong relate na ito. Kayo pa po ang tatanungin ko, siguradong ito po medyo disarmado na ito. Wala na po itong mga armas na yan. At saan na ito ngayon sa mga oras na ito, General? Kasama nga kami sa inyo eh. Pero meron pa kayong ano rito ng barangay? Meron kayong parang rules and regulations. Rules and regulations. Dami niyong alam. Marami kayong alam. Okay, so relate po ito, pero hindi po ba ipoproseso na matanggal sa servisyo o admin lang po ito, admin case? Wala akong kaso. Mali naman kami, kasama naman kami sa inyo. Kasama na kami sir. Kung titigitan nyo kami sir, tigitan nyo kami. Gusto mo? Ha? Ha? Gusto mo? Hindi ako nagigilong dito. Ha? Ha? Sige, dapat! Bakit na? Puputukan ko kayo. Tigas nyo. Sir, sir. For the meantime, habang dinidilig yung kaso, ito itatapon mo na doon sa Marawi. Sige, Alright. Mukhang mga bago ito, sir, mga PO1, ano ba? Graduate na, mukhang talaga mga bagong gupit pa, General. tama ka. Kaya, puputukan kita. Sige, lapit! dalawa, siguro Ha? Ang mga kong sa'yo dyan, ha? Diyos Maria, sir, Diyos ko. Well, anyway, so ito po ay nasa holding facility ng Newton dalawa, sir. Hindi ako nang mamalaki sa inyo, sir. Sinipan nyo nga yung tumayo ka nga eh. Sir, ito po bang pagbunot ng baril sa isang hindi armadong sibilyan at ang kaso niya lang naman kagaya niya pag-violate ng mga ordinansa, kailangan bang bunutan ng baril? Ano po ba ang standard operating? Let me ask you, pag ako po hinuli, for example, I violated something, hindi po ako hold up nagabad or nakahubad lang ako, nahuli ako nagiinom sa tabi ng kalsada o umiihi ako sa kalsada. Ano po ba ang tamang procedure? Medyo lasing ako, nasagot ko yung police, dito, anong pakialam ko sa'yo, mga ganun. Ano po dapat actuations ng police? Well, unang-unang dapat tayo Sige, dapat! Puputukan ko kayo. wala tayong nakikita. Gapo ka! Doon sa lugar Hindi ako nang mamalaki sa inyo, sir. Sinipan nyo nga yung tumayo ka nga eh. Ano naman ka tumayo? Pagkaalis kita ako tatanong. Kasama nga kami sa inyo eh. Meron pa kayong ano rito ng barangay? May audio ba ito, Edson?
Rules and regulations. Rules and regulations. Meron wala? Wala? Hindi, nakuha ng audio. Alright. Maraming salamat po, Director Oscar Albayalde, NCRPO Chief. Magandang umaga po. Huwag mo po sa akin kaya wala akong kaso. Alright, yan po si General, okay, Oscar Albayalde, ang hepe po ng National Capital Region, mga kapatid. Sige, i-play mo lang yung video, o alisan mo na lang. Hindi po natin pwede, mga kapatid, i-air pati yung sound kasi po, puro mura po ito, tayo ho'y masisita sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters, at maging sa TV, baka tayo masita ng MTRCB. Pero i-play mo ulit, Aiko at Miss Aiko Umali at Edson Santelices, i-play mo nga yung video ulit para sa kapakanan ng mga kababayan natin. I-annotate lang natin. Ito po yung sigaw ng sigaw. Nakikita ninyo may hawak na pamalo na nakabunot pa ng baril. Yan po si PO1 Jose Julius Tandog. Yung isang parang pa-extra doon. Parang photo banner. Ayun ang kanyang kasama, partner, na si PO1 Cito Enriquez. Okay? Ayan. Nasaan na yung video? Ibalik mo ako. Pero ayun, okay. Dito sa Facebook. Ayun. Ayan po, nakita yung, ayan po yung mga unang, nakikita mo ninyo. Ayan. Kuha po yan, dalawa kasi po yung hinuli nila. Yung isa, hindi alam yata ng pulis na ito. Akala mo, mixed martial artist si Tumag, yun. Hataw. Palo ng palo doon sa pobre. Abay, marunong siguro. Nag-aarnis ito, pinaktisan yung kawawang tao. Demonyo talagang hayop, ano? Marunong mag-arnis, tingnan mo, pinalo niya ng pinalo, ito, magaling humawak siguro nag-aral ito ng arnis. Pero hindi, Totoy. Totoy Tandog. Hindi yan practice, hindi yan gym. At mahapag ito, gusto ko hinataw sa mukha, Panginoon ko. Hataw sa katawan, hataw sa balikat. At tama lang, At alam nyo ba, nung lumabas ito, akala mo napakaamong tupa, ito mga anak ng tupa, na si PO1 Julius Tandog at PO1 Cito Enriquez. Lalo na yung Tandog. Ako po yung ng paumanhin, napag-usapan po natin, sasagutin ko po lahat ng expenses ng mga pagpapagamot. Mr. Biktima, huwag na ho kayong pumayag, sir. Dapat turuan ng leksyon itong mga ganitong klaseng mga demonyo. Dapat turuan itong mga ganito para hindi pa marisa ng iba. Turuan ito. Huwag ho kayo pumayag ng areglo, huwag ho kayo magpa-areglo, sir. Diyos ko po, dahil pa nagpa-areglo kayo, ang mangyayari po dito, ginoong biktima, uulitin na naman ito, papaluin na naman ang ibang tao, baka hindi lang palo, baka matindi pa, baka barilin na ng mga buwang na ito, yung mga ordinaryong mamayan, yung mga hindi naman halang ang kaluluwa. O tama lang ito, dapat ito ma-dismiss na ito. Ito ay matanggal na sa serbisyo dahil ala namang kakwenta-kwenta at ala namang silbi. Alright? Abay sa video, nangatwira ng dalawang sibilyan po kasi sa inis ni PO1 Tandog, wala na bang karapatan wala na bang karapatan mga twira ng isang nahuling tao? Pinaghahampas na ng yantok ang dalawa. Diyos ko po naman, dahil lang natwiran. Anong gagawin? Tinatanong mo, kung di ka ba naman bobo, kung di ka ba naman pulpul, tinatanong mo, di sumasagot yung tao. Kulang din ito. Paano kaya nakapasa ito sa written exam ng PNP? Paano kaya ito nakapasa sa psychological examination, yung neuropsychiatric? Dapat siguro medyo taas-taasan po ng PNP yung kanilang tinatawag na standard pagdating sa mga ganito, pag-recruitment ng mga pulis, yung kanilang mga written. Ito mo yan, may hawak na nayantok si Gago, may hawak pa na baril. Akala mo naman, yung kaharap niya ay maote. Hindi naman, manginginom lang. Anak na, mapapamura ka rito. Diyos ko po, mamaya, commercial break, kasi sa radyo, bawal po magmura. Bawal din magmura sa TV, at baka tayo masisante, mga kapatid. Tama, tanggalin talaga. Yan ho sinasabi ko. Lucy Joco, Arlene Diaz, Robic Monterde, Ems Villarta, Sara Calderon, Dominic Rodriguez, Candy,
Lahat po sila sang-ayon na dapat tanggalin na lang ito para hindi na pamarisan. Tama, eksakto mundo. Napakadaming gusto mag-apply ng pulis araw-araw, mga graduate ng criminology dyan, mga nag-graduate ng college pero tambay. Dapat palitan ka ganito mga ito, bawat konting mali. Sibak, palit. Sibak, palitan ka agad. Sibak, recruit ulit. Sus Mariusip na magtsatsaga tayo sa ganitong klaseng uri ng pulis. Kita mo yan? Akala mo pinapalo niya askal na buang? Panginoon ko. Ewan ko. Tama, mabuti na lamang. Kaya kayo mga kapatid, ito po ang turo ko po sa inyo. Ito po una ninyo maririnig dito sa Punto Asintado. Kung kayo ay huhulihin ng pulis, make sure meron po kayo ng mga otoridad, ng mga barangay, mga otoridad. Magdala po kayo ng cellphone, Kung walang camera po yan, i-on po ninyo yung audio, para marinig at later on, by when nangyari, naka-record yung pagmumura sa inyo, pananakit sa inyo, ganun ang gawin ninyo, okay? Na-i-record ninyo. Or kung walang recording yan, walang test sa telepono yan, i-on nyo, mag-dial kayo ng kasama para naririnig, para may testigo. Ano po? Kung sakasakali may mangyari sa inyong masama. O kung kayo naman ay hinuhuli yung kaanak ninyo, kaibigan ninyo, kung sumama po kayo, kahit tulad ng ginawa ng tao na ito, sinimplihan po kunan ng video. Akala nung ogag na pulis, hindi siya nabibidyohan. Ngayon, nabidyohan ka. Di ngayon, nahuli ka. Di ngayon, nagbuka ka tuloy engot. Diyos Mariusip, tama lang yan. Tama lang talaga yan. Wala na, hindi na sumasagot. Kanina pa tinatawagan. At saka nasa pihaw na ito. Holding facility. Iyon po yung parang barracks nila. Hindi ka pwedeng umalis doon. Disarmado ka. Wala kang tsapa. Tama lang. Kung ako pa nga si Chief PNP dito, sinipa ko ito 8:57 ng umaga, mga kapatid, sa ating pagbabalik po, ma'am. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin itong si Senator Trillanes. Natutuwa ako. Gustong sumikat tong senador. Papasikatin po natin yan sa programa natin ngayong umaga. Diyan lamang ho kayo, 8:57 in the morning. Huwag po kayong bibitiw. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes... Hindi. Tanggalin, Jonalyn. Hindi pwedeng hindi tanggalin That's the only way para madala at it will send a strong signal sa ibang mga kabaro niya, sa mga pulis, lalo na yung mga bagito, na bagito ka pa lang, you are not entitled. Oo, oo, mahal kayo ng Pangulo, oo. Pero ang sabi ng Pangulo, hindi niya sinabi, mahal ko pati mga abusado. Ang sabi ng Pangulo, ipagtatanggol ko kayo kung ginagawa niyo yung trabaho niyo. Hindi na gawaing trabaho ng pulis yung pambubugbog, PO1 tandog, buang, PO1 tandog, hindi na trabaho ng pulis yun, paluin mo. Nandoon na nasa kustodiya mo ng hinayupak kang hindot ka Bakit mo bubugbugin yung pobre? Tangina. Kung ako doon, kung ako yung kasama, pare, tandog, lalaban na ako puking inang, papatayin na kita Aagawin ko yung baril mo and I'll make sure na ako babaril sa'yo kung ganun lang rin palo ka ng palo. Tapos ginawa mo sa kapatid ko yun o kaibigan ko, ako nandoon sa tabi, lalabanan kita. Lalabanan kita, I promised you. Pwede ba yung naknamba ka naman? Ano yan, hayop? Diyos Mariusip, kung ako yung tandog, lalabanan na kita dadambahin na kita, di baling mabaril mo ako, Total, may video naman yung kaibigan ko, lalabanan na kita. Aagawin ko na yung baril mo, yung yantok mo. Hindi, okay pa, mang. Aagawin ko yan, ipuputok ko sa ulo mo. Aagawin ko yung baril, tsaka ko itututok sa ulo mo. Tututok ko rito. Puta. Walang, hindi ka pulis hindi ka dapat naging pulis Dapat doon ka sa maote, dapat nagpa-recruit ka sa maote. Hindi gawain yan ng civilized sa tao. And come to think of it, college graduate ka pa namang hindot ka.
yan po kasi mga kapatid ngayon ang requirement. To be able to become a police officer, dapat graduate ka ng 4-year course. Ano yan? Daig mo pa yung walang pinag-aralang lekat ka. Daig mo pa yung putang inang hayop. Daig mo pa yung halimaw. And come to think of it, 4-year course, nag-aral ka ng kolehiyo, tapos ganun yung ugali mong Anyway, dahil hindi naman tayo live sa radyo, hindi rin tayo live sa TV, masabi ko sa'yo, butang ina mo, hayop ka. Mabuti hindi ako yun. Kung ako yung kasama ng binubugbog, ako yung binubugbog mo, aagawin ko yung baril mo, tandog. Aagawin ko. Ipuputok ko sa ulo mo. Ang gagawin ko, sabihin ko, self-defense. Kung ako yung kasama, agawin ko rin. Tatago ko na yung cellphone ko, lalaban na ako because you have to fight Fight for your life. May video Di ba? Kung napatay mo man siya, self-defense na yon. You can always tell the court, Your Honor, he is trying to kill me. Pinapatay na po ako ng palo. Kailangan ko na ipagtanggol ang sarili ko, Your Honor, kaya napatay ko siya. Inagaw ko na yung baril niya. Kayo namang nasa otoridad, kayo namang mga pulis, mga barangay tanod, kayo yung mga otoridad, may kapangyarihan, makinig kayo. Barangay tanod, NBI, police, AFP, kung ano man kayo, mga armado kayo, makinig. Otoridad kayo. Yung batas nasa inyong kamay. Alright? Huwag nyo namang abusuhin ito, saktan. Trabaho na niya para ipagtanggol, protektahan yung mga hindi nasa otoridad. Protektahan ang mga sibilyan katulad namin. Katulad nung dalawa na yun, kahit manginginom pa sila. Protektahan yung kanilang buhay. Hindi yung putang inang bubugbugin mo. Pinapasweldohan ka namin, kaming mga sibilyan, kami nagpapasweldo sa inyo. PNP, AFP, barangay tanod, barangay officials, NBI, ano pa man dyan kayo. Basta armado kayo, airport police. Pinapasweldohan namin kayo to protect us, hindi to hurt us. Protektahan nyo kami at binabayaran namin kayo protektahan kami, hindi para putang inang patayin kami, bugbugin kami. Mga hindot kayo. I'm sorry for the foul language, ladies and gentlemen, pero nakakainit po ng ulo Isang walang kalaban-laban, isang ordinaryong mamayan, isang manginginom lang, ganung klase ang parusa, tangina niyan. Where is justice? I don't know. I don't know where is justice. And ako, agree with you. Thank you for agreeing with me, Nan Steve. Maria Leonora Lee, thank you. Our Ferdinand Arugay, thank you. Anong give mo one more? Okay. Arlene, thank you. hindi pa ako na high blood, Arlene. Diyos ko po naman. Paano kung di ba? Nakakainis? Come to think of it, put yourself in that situation, ladies and gentlemen. Paano yan kung kapatid mo yan o anak mo yan o asawa mo yung ginagano ng hayop na yan? Kaya nga dapat para hindi na pamarisan pa ng iba, alisin na yan mga yan. Remove them. Kung ako pa kay General Bato de la Rosa, I know you're listening. Sir, if I may, please remove this fucking 2 policemen, alright? Itong 2 pulis na ito, tanggalin mo na, sir. Dahil ito ay mga demonyo. Marami po nakapila dyan sa krame, nag-a-apply ng magiging pulis. Remove these 2 fucking individuals from your roster para hindi na sila pamarisan pa ng iba. Tangina. Pag nagawa mo yung General Bato, sasaludo po ako ulit sa'yo. Alright, ganito
dire-diretso tayo mga kapatid, ha? Dito po sa Punto Asintado, live na po tayo ngayon sa Action TV. Live din po tayo sa Radyo 5 and live na live tayo sa Erwin Tulfo FB page sa buong mundo. Alright, dito ho muna tayo sa, alam nyo ho, ito ho ipinalagpas ko na sana, pero nung kahapon, ito binabasa ko, imbis na tumahimik matapos yung kanyang nakakahiyang interview, nagsalita pa itong Trillanes, na proud daw siya sa kanyang lekat na interview, na nagmukha siyang pambansang engot. Ewan ko. Ito ho mga kapatid, ito karma sa kanya. Dahil sa pinagagawa niya sa gobyerno, kung ano-ano mga kabulastugan, kasinungalingan na sinasabi niya, na karma yung mama. Talagang may Diyos ho talaga nagising. Gagawin mong katarantaduhan, gumawa ka ng katarantaduhan sa iba, babalik sa iba, babalik sa iyo yun. Ayun, di nasopla siya ngayon. Nasa linya ng telepono para hingyan po natin ang opinion lamang po ito. Si Secretary Salvador Panelo, Presidential Legal Counsel. Sec, Sal, good morning po. Good morning. Kayo naman sir, lagi na i-interview sa TV, pero every time naman kayo na-interview, siguro, hindi naman kayo napapahiya dahil sumasagot naman kayo ng mga katotohanan na may sinasabi nyo, pero nakita nyo naman siguro yung interview kay Senador Trillanes at kahapon, pinangangalandakan pa niya na very proud moment daw sa kanyang buhay. yung interview, Secretary. Sabi niya raw, malakas na impact sa buong mundo. Ay, kasi malakas nga ang impact. Napakasama nga lang impact sa kanya. Tama siya doon, malakas ang impact. Kaya nga sir. Alam mo yung Erwin, yung interview niya, pinapakinggan ko na panood ko yung replay. It shows the bankruptcy of his ideas on the president as well as the baselessness of all his accusations. Napahiya siya dun sa nag-i-interview sa kanya, pinuking. Okay, nalampaso siya ron. Sinasabi niya, pinangangalandakan yung tinanong sa kanya, simpleng tanong lang, sir, ganito, tira. Sinagot po, sabi sa kanya ni Sakor, mukhang iba yata yung opinion mo sa sentimento ng taong bayan. Mukhang talagang nag-research po, nag-aral at talagang lumubog dito sa ating bayan si Sakor for few days or few weeks para malaman yung pulso ng bayan. Mukhang kakaiba. Parang naramdaman ni Sakor na pinapaikot-ikot lang siya ni Trillanes, Secretary Panelo. Kaya siya pa sinasabi nung mag-interview sa kanya na mukhang malayo sa reality ang tagawa niya pinagsasabi mo. Pero let me say something about yung sinasabi niya na I'm very proud. Opo. It only shows na na-interview siya ng TV, the world news. Opo. Malaking bagay na sa kanya yun. Para bang sa showbiz, good or bad publicity is publicity for him. Yun ang nangyari sa kanya. Kaya siya proud. He's the users of BBC. Kahit na napahiya, sir, sa buong mundo. Kahit na napahiya siya, na-interview naman ako. Ayun, yan ang quote niya. Ang nakakahiya dyan, sir, Diyos ko po, baka isipin, kawawa naman yung mga ibang kasama niya sa Senado at Kongreso, baka isipin naman ang ibang mga tao sa ibang mundo, sa ibang mga bansa, lahat ng mababatas natin, kagaya niya, na tanga, Secretary. Alam mo, yung mga style niya, yung the way he gives his comment and impression on himself to sa interview yun, only shows and demonstrates the sharpness ng kanyang mind. Alright. Sir, cambio po muna tayo sandali. Dito po sa sinabi na naman, ito na naman, yung Human Rights Watch na taga New York, based in New York, na mga Amerikano, ang mga miyembro nito, mga hinayupak na ito, nagsalita na naman, yung sinabi na naman po nila na human rights calamity raw ang 1 year ni Manong Digong. Ano po ang reaksyon nyo rito, Secretary Panelo, sir? Siguro nga, calamity yung mga sinasabi nila. Ano sa kanila? Hindi sa administrasyon ni Presidente Duterte. Palagay ko naman, tayo dito sa ating bayan na narito, alam natin kung ano nangyayari. Tama. Regardless of any propaganda or whatever negative criticism against the President, wala namang paniniwala doon sa mga bukas ang isip at mga objective na nakikita ang nangyayari sa ating bayan.
Ano naman po ang reaksyon ninyo, sir, ito sa sinabi rin nila na, ewan ko, saan nila pinagpupulot ito mga opinion na ito mga report na ito, siguro doon kay Miss Lewis o dito kay Trillanes. Harassment, intimidation, and even arrest, subjecting critics of the drug wars to harassment, siguro ibig sabihin dito, intimidation, even arrest, siguro si Dilima ito, secretary. Nagiging consistent lang sa kanilang mga baseless na posisyon at mga opinion laban sa administration. I'm not surprised. Alright. Sa Secretary Salvador Salpanelo, sir, maraming salamat po. Magandang umaga po. Salamat, Erwin. Thank you. Alright. Ay, bakit humina na itong natin music, engineer? Ano ba pipindutin ko rito, ha? Ito. O, sige. Ay, ikot. Ang dami nito eh. Ito. Pula, blue, green. Ayun ang tumugtog. Anong nangyari? Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Ha? Ito na nga, number 2. Wala, ayaw nga makyat eh. Ayaw nang tumugtog. No more music. O, bueno mga kapatid, ha? Ay, ito na nga po yung binabanggit ko kanina, kaya ako ay natatawa. Tuwang-tuwa naman itong pobre, ha? Dito mo mahalata ni Senador Trillanes ay takaw na takaw magpa-interview, ha? Di ba, Sen? Sana naman, okay, tsaka, pipilitin mo na dahil napahiya ka na sa sambayanan, dahil nagmukha ka ng pambansang engot o pambansang tanga, ang depensa mo ay kayo natutuwa doon sa interview mo. It is the proudest moment in my life na naging tanga ka. Anak ng butete. Saan? Anong planeta ka pinanganak? Diyos ko po. Nasa linya ng telepono si Professor Ranjit Rai, political analyst. Magandang umaga, Professor Rai, sir. So, magandang umaga, Idol. Medyo passionate ka ngayon, Ha? Medyo, parang, buhay na buhay. Paano, sir, ang daming problemang sinimulan ng lintik na 2 pulis na Mandaluyong, ha? Tinitestingan siguro yung sabi ng Pangulo na pag kayo ay ginagawa yung trabaho nyo, kahit anong mangyari, kakampihan ko kayo, hindi na trabaho ang ginawa, yung pagpapalo ng yantok sa 2 manginginom lang. Tapos dagdag mo pa itong kagabi bago ko natulog, tinitignan ko ito sa social media, napanood ko yung interview ni Trillanes, pagkatapos yung kanyang sagot na sabi niya, proudest moment of his life daw yung interview niya na nagmukha na nga siyang tanga. Matanong kita, Professor Rai, ano pa kaya hitsura ng political? Kung sakasakali, alam ko po pababa na si Trillanes sa 2019 dahil last term niya na ito. Pero kung sakasakali sa 2019, sabihin pa natin may isang term pa siya. Do you think mananalo pa doon sa katangahan na interview niya? May boboto pa kaya sa kanya, Professor? Ang hirap naman talaga, Idol. Pero let me put it this way. I respect yung opinion si Senator Trillanes. Opinion niya, dapat respetuhin natin. Pero obviously, napanood ko yun. Napanood natin kagabi lang. Pag hindi ko lang napanood yung interview. And mukhang talagang hindi niya na-depensahan yung posisyon niya. And mukhang yung argumento niya against administration is less about constructive criticism, more about politics, no? Mukhang out of touch siya, sir. Yun ang sabi ni Sakor, Iba yung sinasabi mo, iba naman yung sentimento ng taong bayan. Sana, sir, bago siya nagsalita na gano'n, akala siguro mabobola niya yung mama dahil nasa abroad. Hindi niya alam, yung mama lumubog dito, nag-imbestiga muna bago siya na-interview. Ayun, nasupalpal tuloy yung loko. Tama ako kung sa mga taong bahay na hindi pa napapanood, sa mga papanood niyo, very informative way interview. Sana ko ganyan lagi yung mga interviews natin, both sides pag-aano Pero I think, tama talaga yung posisyon niyo, Idol, na out of touch talaga yung, hindi lang si Senator Trillanes, pero yung segment ng opposition na kagaya niya na talagang very partisan. Pero ganun pa man, dumabasa tayo, kailangan natin respetuhin ang opinion ng lahat. Yun nga lang, opinion to, hindi naman to fact, no? And the fact is, medyo mataas talagang approval and trust rating, hindi lang ng presidente, pati ng gobyerno. Kaya tama yung punto mo rin. Mukhang mahina ang ulo ng senador na ito,
Prof. Kasi nung tinanong siya, are you a Democrat? Akala tinatanong exactly yung word for word yung partido niya. Sinagot niya, nasyonalista. Anak ng baka. Muntik ako nalaglag sa kinaupuan ko. Sabi ko, tanga! Ang tinatanong sa iyo yung inyong posisyon kung ano ka. Hindi yung kung ano ang partido mo. Napakatanga yata nito, Prof. Paano nga naman, mapapahiya naman tayo. Baka sabihin ng mga ibang mga foreigner, mga European, mga British, ang tanga naman ng mga mambabatas ng Pilipinas. Alam mo, kawawa si Senator Trillanes, dikdik na, hindi lang sa social media, pati sa media, regular media. But again, it's kudos to him. Mahirap pumasok sa show na yun, idol, mahirap bakbakan ni Eh, dyan mo mahalata, Prof, natakaw sa interview. Lahat papatulang, baka pati mga Bulacan Tonight at mga Tik-Tik TV o Tik-Tik FM, papatulan na ng kumag na ito eh. Kaya, hindi man lang pinag-isipan. At saka, kasi, Tama ka naman doon. Sir, yes, sir. I mean, somebody's asking you, are you a Democrat? Common sense sana, sir. Sinabi niya, no, I am. Ganun lang, hindi yung nasyonalista. Akala, kita mo ba naman anak ng pusa naman? Pero, idol, maganda ang tinatok mo yung concept ng Democrat. Alam mo yan ang tanong dapat sa lahat ng sambayan, ano? Pwede tayong pro, anti, o hindi tayo sangayon sa polisiya. Pero dapat lahat tayo pro-Pilipino, pro-Democrat talaga tayo. Dapat. Ito siguro yung tanong, pero dapat maintindihan natin na para umunlad yung bansa natin, dapat lahat ay kakatid sa demokrasya. Exactly. Importanteng punto na nilabas mo. And siguro in that case, ang sagot natin lahat tayo, Democrat, di ba? Dapat, di ba? Oo. Anyway, Professor Ranjit Rai, political analyst, maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Again. Magandang umaga, idol. Thank you po. Thank you. Alam niyo mga kapatid, ano po, ha? Abay, kagaya ho niyan, yung interview ni Trillanes na yan. Senador Trillanes, alam ko ikay nakikinig sa akin dahil minsan ay ako'y nireport mo sa opisina namin at gusto mo ako matanggal dito sa trabaho ko. I know you're listening. Sir, next time, ito po yung advice ko, ano po. Next time, bago po kayo magpa-interview, ganito ang gawin ho ninyo para hindi ko kayo mapayak. Kasi po ako nag-i-interview din po, pag mga ganito, lalo mga interview sa TV, ganito po yan. Pag pinadalang kayo, can we invite you or interview you? Ganito ang gawin mo, Sen, ha? Huwag yung akala mo ikaw ang pinakamagaling sa extemporaneous speech, ha? Sabihin mo, can I have some questionnaires? Can you tell me what kind of questions you will be asking me? Pwede bang malaman ko in advance para makapag-prepare ako? You can say that, Trillanes, ha? Pwede mong sabihin sa kanila yun, can I ask for a copy of those questions so that I can prepare? You might be asking me facts and figures. Baka tanungin mo ako ng mga numero, wala akong ideya. Pwede bang mag-xerox ka, i-fax mo sa akin o email mo sa akin, Mr. Sakur, yung mga katanungan mo, para may ideya lang ako kung anong sasagutin ko. From there, yun ang sasagutin mo, pag-aaralan mo. Ikaw, nagmamayabang na hinayupa ka, mayabang ka na pulpol, ha? Nagsasalita-salita ka, akala mo kung sino ang correct, di napahiya ka. Akala mo ikaw na pinakamagaling na tao sa Pilipinas, akala mo ikaw na pinakamatalino, ha? Di sumabit ka. Kasi hindi ka prepared. Kasi hindi ka humingi ng kopya. Kasi mayabang ka, ha? Akala mo, kaya mong paikot-ikutin, dribble-dribblein, akala mo yung interview sa'yo, dilawan, ha? Akala mo, British Broadcasting, European Union, kakampi ko ito, okay ito. O di napahiya ka, iba pala. Nag-research pala, di tulad ng mga New York Times, itong BBC, nagre-research. Itong si Sakur, lumubog, ibig sabihin, nag-standby muna rito ng ilang araw sa ating bayan at nag-interview ng mga ordinaryong tao. Hindi mo naisip yan. Akala mo siguro, kagaya sa New York Times, kung anong ibubulo mo, ganito nangyari sa amin. Ako, maraming patayan doon. Itong Manila Times, ito namang New York Times na mga tanga, sulat ng sulat. Oh, really? Oh, really? That's what's happening in your country? Itong BBC, nag-iisip. Kahit sino ngayon nagmukhang tanga, di napahiya ka ngayon, ha? Di nagmukha kang engot, ha? Nagmukha kang pulpul.
salita ka ng salita ng sinasabi mo na ganito, ganon, galit ang mga tao, sagot tuloy sa'yo ni Sakor, where? Bakit iba yung sinasabi mo sa sentimiento ng tao? Iba yun. Doon di nasupalpal ka roon. Kasi hindi ka nag-iisip. Kasi hindi ka preparado. Kasi isip mo lang, BBC, ito mapapanood ako sa buong mundo. I-record ninyo. Siguro sinabi mo pa sa pamilya mo, i-record mo Ling, ha? O i-record mo Yaya yung interview ko, ha? Sa BBC, ilalive ako mamaya. Diyos ko po, kung ako yon, sasabihin ko kung pagkatapos ng interview, Yaya, sunugin mo yung recorder natin dyan. Itapon mo yan, chap-chapin mo yung video na yan, o DVD na yan, o nirecord mo yung disc na yan. Nakakahiya, Senador. Pagkatapos, come to think of it, sasabihin mo na, proudest moment, itaas mo mga yan, Ivy. It is the proudest moment in my life. Utot mong blue, ha? Sabihin mo yan sa lelo mong panot. Gusto ko namang proudest moment in my life. May impact yung interview sa global audience. Kung hindi ka ba naman loko-loko, bobolahin mo pa ako ngayon, sus Maria Josep, ha? Tapos ito sabi niya, it is what it is. People who watch the full interview, not the splice one, are entitled to their own opinions. The haters will hate. The believers will believe. Sabi ni Trillanes. Trillanes, yung nag-believe sa'yo, yung mga bayaran mo, ha? Yung mga bulag, ha? Yung may mga hepatitis sa mata at hepatitis yung kulay. Ibig sabihin yung mga dilawan. Sila yung bumibilib sa'yo, ha? Kami, hindi kami bilib sa'yo dahil katangahan yun. Kaswapangan. Dahil sobrang takaw mo magpa-interview. Dahil patay gutom ka sa interview, ha? Nagpa-interview ka na without even going there prepared. You were not prepared. You should have been prepared, Senador, ha? Dapat naging prepared ka para hindi ka magmukhang tanga sa buong mundo. Ngayon, anong iisipin ng mga British? Anong iisipin ng mga tiga-Europe? Ay, mukhang mga mambabata sa Pilipinas, mga tanga. Kasi, nadamay pa yung iba mga matatalino naman. Next time, here's my advice, ha, Senador. If you will have an interview, kahit na dito, TV interview, local or international, ganito na sabi mo, can I ask for a copy of the questionnaires because there might be questions that I might not be able to answer, such as if you're going to ask me about facts and figures, I might not. I want to research it first. Ganon ang sasabihin mo. Papayag naman yan, Trillanes. Sabihin mo lang, pwede ho bang makita ko, kasi baka may mga tanong kayo na hindi ko masagot, katulad ng mga numero, mga statistics, kailangan ko makapag-prepare. From there, makikita mo na yung takbo ng flow ng interview. Kung itong interview na ito ay galit, kung ito yung interview na ito ay hindi angkop o tugma sa mga iniisip mo, sinasabi mo, para makapaghanda ka. Hindi yung para kang tanga. Kukontrahin mo pa, kontra ka ng kontra, tuwing magsisinungaling ka, barado ka rito. Tuwing ganito ka, hanaharang ka rito. Awang-awa ako sa'yo, alam mo ba yun? Galit ako sa'yo, pero at the same time, naawa ako. Alam mo ba, habang pinapanood ko kagabi, tinatakpan ko na yung tenga ko dahil naawa ako eh. Tinatakpan ko, tinitingnan ko lang tapos ka na eh. Dahil halos magkanda, ihi-ihi ka na, halos magkanda, ipot-ipot ka na sa karsulsilyo mo. Siguro yung karsulsilyo mo, puno-puno na ng ihi mo. Diyos ko po naman talaga, nakakahiya, Senador. Next time, think, sir. Think, all right? And that will help you. Listen to me. Follow my advice. If you will have an interview next time, Senator Trillanes, you ask for questionnaires. Do you have advanced questionnaires, Mr. So-and-so? So that I can review if you might be asking me about statistics, about numbers, about figures, or about facts. I will be able to research it or dig it into from my files. Ganun lang sasabihin mo. Kaso mo ikaw, nagmamayabang ka. Kaso mo ikaw, nagmamagaling ka. Akala mo kung sino ka. Akala mo, mga press ng dilawan yan. Mga dyaryo ng dilawan, TV ng dilawan. Gaganon yung reporter. Okay. Nagkamali ka. Next time, pag-aralan mo ng mabuti, humingi ka ng kopya. Una, ito yung mga tamang pamamaraan
Tuturuan na kita, Trillanes, parang hindi ka maging pambansang tanga. Okay? Pag may tumawag siya, Mr. Trillanes, sir, can we interview you, Mr. Trillanes? We are from BBC or we are from CNN or from Timbuktu TV. Sabi mo, sir, can I ask for, yeah, it's okay. But I just want to ask what kind of interview is it? Pertaining to what? Oh, it's pertaining to your opinion about Duterte. Okay, sir, can you give me a copy of, advanced copy at least of some questionnaires? Because there might be, you might be asking me for figures or statistics or files, and I have to dig it from my files. I have to research. Di ba? From there, makikita mo na yung flow. Kung yung interview na yun, saliwa sa pag-iisip mo, makakapaghanda ka. Tira ka ng tira, para kang si Correct, akala mo genius ka. Di napahiya ka. Diyos ko po, wala, hindi siya maka-walk out. Kasi sanay siya. Dati in-interview siya dyan sa isang morning show. Galit na galit pa siya dyan. Gusto niya nag-walk out si Ogag. O ngayon, hindi ka maka-walk out. Dahil alam mo, nakikinig ang buong mundo. Ay, nako, Trillanes, ewan ko. Okay, bueno, alas 9:26 sa ating pagbabalik. Ito naman, gisahin natin itong lintik na Human Rights Watch na wala namang kinalaman sa ating bayan, pero nakikisaw-saw, ha? Mantakin mo sasabihin human rights calamity, ibig sabihin, ha? Parang nayulanda tayo ng patayan dito sa Pilipinas, na lahat ng mga namatay, ha, ay kagagawa ng gobyerno, lahat ng namatay ay inutos ni Manong Digong Duterte. At sino naman nagbigay sa inyo ng impormasyon, ha? And where the hell did you get that? Human Rights Watch, ha? Siguro si Miss Lloyda Lewis na naman, yung isang Pilipina dyan, na nakatungtong lang ng Amerika, akala dyan na siya pinanganak. Nakapangasawa lang ng Amerikano, akala Amerikano na siya, yung dugo niya. Hoy, Lewis, ha? Bumalik ka rito. Pag bumalik ka rito, pag sampal-sampalin pa kita para magising ka. Pilipina ka, hoy. Hindi ka Amerikano, huwag kang magpanggap. Nakatungtong ka lang sa kalabaw, nakapangasawa ka lang na may kaya, akala mo ikaw makaya na rin. Yung asawa mo may kaya. Oh. Siguro ikaw yung nagdadaldal dyan, Luis. Oh, sama mo na dyan si De Lima at Trillanes at saka yung isang babaeng opisyal dyan. Siguro doon lang kinuha yung report sa UN report ni Vice. 9:27, dyan lang ho kayo mga kapatid. Magbabalik pa po ang Punto Asintado. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Thank you, Jojo Cornelius. 92.3 News FM. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo, pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito ang arangkada na walang palya. Bravo ang pagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang I don't know, Masarap ang Justin. buhay. Todo arangkada. Justin. Siguro, doon sa New York City, Lloyda Lewis, di ba? Ito yung matandang babae na akala mo pa English pa, akala mo Amerikana na, ang hinayupak. Dati dito sa atin, mag-uuma lang itong lintek na ito, napakayabang. Ganun naman Akala mo kung sino, nakapangasawa lang ng mayaman. Akala niya siguro mayaman na rin siya. Pag-iisip niya, parang Amerikano, parang sila Obama. Kaya kontra siya kay Duterte. Kaya siguro ito yung nag-feed sa mga New York Times, ito yung nag-feed sa mga CNN, o hindi niya ma-feedan ngayon ng BBC. Di napahiya yung bata niya si Trillanes. Ewan ko ba? Exactly mo na baag. Kaya nga sinasabi ko, oy Luis, pare-pareho lang tayo, kanin na kinakain natin at umuutot din tayo ng blue. Huwag ka nang pumorma-porma dyan, akala mo kung sino ka. Pa-English ka pa, akala mo kung sino kang correct. Nakapangasawa ka lang na mayaman. Hindi ikaw yung mayaman, hoy. Asawa mo yung mayaman. Dati, mag-uuma ka lang kagaya namin dito. Tigilan mo ako. Kumakain ka lang ng kanin, nagdidildil ka lang ng asin.
Nakapunta ka lang dyan, baka nag-TNT ka pang hinayupak ka. Ngayon, magyayabang-yabang ka sa amin. Akala mo kung sino ka. Ito namang mga, exactly, ito namang mga buang na binibigyan niya ng impormasyon, itong Human Rights Watch, hindi na rin nag-iisip. Mga kulang-kulang. Ngayon ko, dapat hindi na natin binabalita sa dyaryo ito, hindi na pinapatulan, pero kailangan ipaliwanag kasi baka may mahikayat pa itong mga gago na Human Rights Watch. May mahikayat pa ng mga kabataan. Alam ko, nahikayat na nila yung mga dilawan, nahikayat na nila doon sa kanilang kampon. Pero baka may mahikayat pa sila ng mga kabataan na ang thinking ay nasa gitna, baka madala pa nila sa kanilang kadiliman. Baka yung mga bata magiging kulay dilaw dahil sa katarantaduhan nila na kasinungalingan, sa kanilang mga fake news. Yan yung sinasabing fake news. Diba? Yung mga kontra dyan, galit dyan, sinasabi na nagpa-fake news ako, o ano ngayon masasabi nyo? Anong reaksyon nyo dyan? Hindi ba fake news yan sinasabi ng putang inang Human Rights Watch? Isn't it? Now you tell me, isn't that fucking fake news? Nasasabihin mong human rights calamity? Eh kung human rights calamity, buong bayan na ngayon ang umiiyak. Kaya fuck you. Nasabihin yung pasimuno ako ng fake news, fuck you. Huwag yung sabihin na yan ang fake news. Clear. That is fake news. What this fucking Human Rights Watch are saying na the Duterte administration, there is human rights violations, calamity. Anak ng puta. Anong calamity dyan? Di sana lahat ng tao umiyak na. Tulad ng panahon ni Marcos. Hindi naman di ba? Kaya nga ikaw, Lloyd Lewis, kung ikaw nag-feed ng info na yan, isa ka pang matanda ka, dapat nagpahinga ka na lang. Dapat kung ako sa'yo, kung ako kasing edad mo na dyan, magpahinga na ako, Inday. Day. Magdasal-dasal na lang ako, Day. Bakit imimis Luis pa kitang buwisit ka? Inday ka lang sa amin, Day. Ilan na lang pong porsyento ngayon ng drug problem sa ating bayan? Well, basically, we have hit already yung ating pong target na 70%. So, umaabot na po tayo 1.3 million na ito po ay dinodokumento natin at inaabot po natin yung tulong. May mahigit na 84,000 po na arestado, nakakulong. Alright. So, tuloy-tuloy. Pati sa mga probinsya, sir. Pati sa mga probinsya natin, tuloy yan. Tuloy-tuloy po yan. Ang ating pong unang effort really is to reach out. Ibig sabihin, ibigay yung pagkakataong makapagbago yung Pilipinong nalulunod sa droga. At yan po ang resulta, yung 95% na nakabot at pilit po natin binabalikan upang makapagbago. Ngunit, ang lagi lang po niyang tinitingnan, especially po itong mga grupo na to, yung 0.2% yung napapatay dahil sa paglalaban. Alright. So, okay. Well, maraming salamat po. I'm sorry sir, nagsinungaling ako sa inyo. Huling katanungan, di ba may mga na-file ng kaso sa IAS na may mga paglabag din naman talaga ilang pulis natin na lumabag, imbis sa sumunod sa utos ng Chief PNP, medyo diniskarte na sarili nila, sila ang dumiskarte sa mga ibang kaso. Ito po, kumusta na po yung mga kaso na yon, sir, sa IAS? Opo, meron po tayo nakasuhan. Criminal cases, nakadampa na po sa korte sa dalawang insidente. At yung meron po tayong 160 na na-dismiss sa serbisyo dahil nga po sa kanilang paggamit ng droga, pagiging protector sa droga. At yung pahong iba, meron pa ibang na-dismiss sa iba pong kadalahidanan. Kaya focus din po si PNP doon sa aming internal cleansing at anti-corruption campaign. Ayun. Bueno, maraming salamat po, General Leonardo Carlos, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Good morning, sir. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Mga kapatid, pasensya na po yung mga nakatutok po sa atin sa Facebook. Bigla pong bumagsak yung aming signal. Wala rin po ako ma-explika. Hindi ko alam kung nawala ho tayo. Pagpasensyahan nyo na ho kami.
Pero inaayos na ho yan sa mga oras na ito. Next time, Edson, bumili ka na lang dyan sa 7-Eleven. Oo, ng signal. Mukhang signal, no signal. Di ba yung sa TV? Signal, no signal. Gusto po. 9:44 a.m. O baka nakatulog yung mga bataan natin. Gisingin mo muna doon. Baka sobrang lamig na doon sa kanilang sa IT. Sobrang lamig. Nakatulog na. Hoy, IT, good morning. Mga sir, mga ma'am. Oo. Yung information technology namin, good morning. Oo. Good morning. Ay, gising-gising kayo dyan. Oo. Anong floor ba yan? Sabihin mo nga, tawagan mo nga doon mga abot, pagbibisitahin ko sila mamaya-maya doon. Ay, nako, mga kapatid, 9:44 ng umaga, dire-diretso po tayo. Or of course, ito na. Nasa linya na po ng aming telepono ngayon, itong magiting na senador, na nagsasabi po siya ng totoo, and I admire this guy, wala po siyang pakialam kung yung sasabihin niya goes against the opinions of others. Sa kanya po, ipaparating niya na alam niya na tama. Alright? Nasa linya po si Senator Richard Dick Gordon. Magandang umaga, Senator Gordon, sir. Good morning, Erwin. Good morning sa lahat ng nanonood. Nakikinig sa inyo pala dito. Kahapon nagsalita kayo na where's the body, yung mga kaso tungkol sa EJK na yan, inimbestigahan niya na matagal na. Medyo may mga sumagot po siguro. Alam naman natin kung sino yung mga yon. At sinasabi, bulag ka ba, Senator Gordon? Pero kayo, sir, ano bang pinagbabasihan nyo rito na, kahit ako, I agree with you. Itong sinabi ng Human Rights Watch na it's a human rights calamity, itong Administrasyon Duterte. Tama kayo, the Senate has been investigating, pero puro hearsay. Ang narinig lang natin si Matubato at saka itong Las Cañas, na ngayon hindi natin malaman si Las Cañas kung saan nagtatago. Sir. Well, alam mo, you have to expect that from human rights advocates, whether they're sincere or not. No? Kasi siyempre pagka may advocacy, kung minsan marami rin nag-advocate na, pero they also raise resources para they can keep their organization going, no? And para magkaroon ng credibility, sumasakay sa mga issue yan. Pero mas importante sa akin, pag sinabi ko where's the proof, marami namamatay. Sinabi ko naman na ang dami namamatay na mga tao doon sa mga extrajudicial killing na tinatawag natin riding in tandem, di ba? Sa damakbak yan, panahon pa ng ibang administrasyon. Correct. Hindi naman nasusog, wala namang umaharap. Sabi ko pa nga, medyo may konting complacency at timidity yung mga Pinoy. Kaya tulungan natin, lakihan natin ang plaka para lalabas at may makukuha tayong resulta ng mga testigo. Kaya kung sinasabi na itong kay President Duterte, inimbestiga namin talaga yan. At ang nagdala ng mga testigo ay sila Laila de Lima at saka sila Triganes. At pinagpatuloy ko lang yung ginagawa nila. Nakita naman nyo, they had all the time in the world. Senator de Lima could cross-examine her, could interpret as long as she wants. Tapos pinabayaan na lang makatakas sila si Matubato, samantalang pala dadalhin pala sila sa Las Cañas. And at that time, kung natatandaan mo, Las Cañas was saying, hindi totoo yan, pero at that time nagkaroon na pala siya ng spiritual renewal. Tapos umulit na yung spiritual renewal lately na lang, hindi siya nakakuha ng mga resources. No? So sa madaling sabi, pag sinabi ko, where is the proof? Nasa ng ebidensya nyo na ituturo na direktamente na meron talagang policy ang gobyerno na patayin. No? Yung ingay ng isang presidente o ng isang mayor, talaga naman, kaya gusto siya ng tao. He is openly against drugs, against killers, no? Because they're killing the spiritual and physical person of the Filipino people. So he is under the war against drugs. Pero, ibig sabihin, kaya i-prove nyo na saan nagutos ito, pinatay ito, wala naman lumalabas na gano'n we're still a democracy the last time I heard. In the same manner, hindi naman natin pwedeng idiin kagad yung tao just because of the say of somebody, kailangan may due process. Sir, ano rin po ang reaksyon nito na sinabi ng Human Rights Watch na the Duterte administration subjects critics of its drug war to harassment, intimidation, and even arrest?
Alam mo naman yan, pag sinasabi pagkain na atake ganyan meron mga squid tactics, meron sasabihin, inaapi sila, lahat yan, ibabato nila. And siyempre, ang palabas nila, api sila, kung inaapi sila, they have every right to complain and to go to the authorities, the courts, to ask for justice, di ba? Wala naman ako nakikitang gano'n, ha? Sila sabi nila, hinaharas sila, di, ilabas sila. Di ba? Sir, panghuli na lamang na katanungan. Alright, ito ang sabi ng ilan, ng mga kalaban na naman, ang kalaban ng gobyerno, nadidiktahan kasi si Senator Gordon kaya he's saying that. I don't know about that. I don't know. Do you know me better than that? Yeah, I know, sir. I know. Hindi naman ako nagpapadikta kahit kanino. And I will just say, what my studies in law tell me, na you cannot convict any man on hearsay or say so. Opo. At ang hearing namin is in aid of legislation. Tama. May naman lumabas naman ang batas. Na-approve na ang second reading, yung lalakahin yung plate number ng mga plate ng mga motorsiklo para makikita sa CCTV o makikita ng tao at meron ng testigo. Pag may testigo ka na, meron ka na mahuhuli na ito nagpapatay, itong pulis na ito, o itong tao itong nagpapatay. O di ba, yung out of frustration, di ba, meron tayong kaso ngayon dyan sa Bulacan na buong pamilya pinatay. O anong inducement sa ginagawa ni Governor? 100,000 pesos ang inducement para may magtestigo. Kapag hindi ka makakapag-prosecute kung wala kang testigo. Right. Ay gano'n rin yung pinatay ng yung babae na mayor doon sa Bohol. Opo. Ang nakakulong yung board member na asawa niya. Kasi sinasabi niya, where is the body? Dapat galingan ng pulis ang kanilang pag-iimbestiga. At sabi ko nga kahapon doon sa open forum na, sabi ko, nyo, people must be part of the process of late na yan, sabi mo, huli na. Court hearing. Tapos na tayo. Kailangan ang tao, may testigo. Bumagsak na sa zero yung manonood natin. Hindi tatakbo yan. Kung walang ebidensya, di pa paano natin i-prosecute? We will be accusing ourselves of the very thing that we're accusing the other people na nagagalit tayo. So, sinasabi ko lang, the system is working. Ang Senado nag-imbestiga, nakita naman nyo, it's on television, malalaman naman kung nag-take sides. I even criticize the president directly. Abay, malaki pa sa sinabi ko, you're falling on your own sword. Don't talk too much, Mr. President, because may nakikinig. Because out of counsel na, huwag ka rin magsasalita dahil you don't need that kind of problem. Then, alam ko nag-mayor. Pabus ka rin ako ng mayor. Sinasabi ako kay mga pulis, ayoko may magkako kasi bawal mamatay ang pulis. At dapat kung may babal sa iyo, mauna kayo. Siyempre, palakas loob ng ilang pulis namin na 110 noong araw laban sa 300,000 na populasyon na napakalalim pa sa kalong araw. Pero nalinis namin. Di ba? So, ganoon rin yan. Ang mayor, ang Pangulo, parang mayor of the country. Right. Na sinasabi niya sa mga pulis, kailangan matapos yung crime na yung mga drugs niya, pasama ba yan? Pero ba kayo narinig na umaangal? Ang inaangal nila, mga namamatay, pero hindi nila inaangal. For the last several years, dekada na 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 in earlier administrations ang namatay sa loob ng isang taon, pero walang umaangal. Pero dahil may ingay si Duterte, at sinasabi niya yung pulis yung kanyang sense, siyempre, titirahin siya. Alright. Sir, panghuli ng katanungan na lang talaga, I just want to get your reaction. Ano pong grado ang ibibigay nyo bilang nasa legislature, bilang isang senador, mataas na opisyal ng bayan? Anong grado ang bibigay nyo sa performance ni Manong Digong for the past 1 year as leader? Ano mo ako, hindi nagbibigay ng grado, hindi naman ako teacher. Exactly, tama naman. Nagbibigay ng grado sa sarili ko ako. Opo. Kung naniniwala ako sa sariling specialist ko, niloloko ko sarili ko. Correct. Pero kung tumitingin ako sa salamin at sincero ako na gusto kong mawala yung mga nangungulimbat sa panahon ko ng mayor ako ng Olongapo po, papakinggan ko yung sarili ko at makakatulong yung sinasabi ng iba. Pero I was elected to make decisions for the city of Olongapo. And I made those decisions and I will be responsible for those decisions. Ganyan ang leader, kailangan panagot ako. You have to man up. Hingin tayo ng grado. Atakihin lang tayo ng mga nagagalit sa kanya. Useless. Kaya sabi ko, I will rate this. Kailangan ba natin mag-martial law doon sa Mindanao? Pagay ko, kailangan Ay pinupugutan na ng ulo ang tao doon. Okay. Yung mga
presyo pinatakas. May kailangan talaga nakita natin na at least ngayon, nakikita tayo na may pananindigan ng gobyerno lumalaban, so they are at bay. Hindi pa ba natin umabot ang bombahan sa Maynila o sa ibang lugar? Aabot at aabot rin yan. I'm telling you na ang mga tao ngayon, mga ISIS, mga lukod-lukod dyan ngayon, kahit sa London, hindi natatakot, binobomba mismo at sinasaksak ang pulis, sinasakasaan ang mga tao. We have to prepare for that. And for that, we need strong leadership. If we have a weak leadership, kakalat at kakalat sa mga ganyang klase mga tao. Very well said, Senator Richard Dick Gordon. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Sir Wayne. Well, tulad po ni Senador Gordon, abay, ganun din po yung stand ng inyong lingkod. Ano po, mga kapatid, ha? Kailangan po natin ng isang leader, ha? Ito yun eh. Ito po kaya po nanalo yung mama na yan. Hindi naman po iboboto ng sambayanan, hindi po iboboto ng 16 million. Kung 16 million ngayon at hindi 21 million, hindi naman siguro mananalo yung tao na yan na nakaluklok dyan ngayon. Kung hindi gusto ng tao, kasi gusto ng tao pagbabago. Gusto nila ng mabago dahil pilang beses na silang nabola ng ilang mga leader natin. Yung isa sabi, maganda na raw ekonomiya. Pinalitan naman ng isa na siya raw ay makamahirap. Pinalitan naman ng mga isa ng babae naman na bago ako dahil babae ako, makakatulong ako. Pinalitan naman ng isa nung ako anak nung nanay ng mga ng hero natin, ha? Puro itong apat na ito, wala namang nagawa, mga kapatid, ha? Nalinlang tayo since 1992, we were fooled, ha? By 4 presidents. Ha? Ramos, Estrada, Arroyo, lalo na ang Pinoy. We were fooled and we were led to believe, ha, na gaganda ang takbo ng buhay natin, gaganda ekonomiya. Lagi nating naririnig, simula pa kay Ramos, peace and order, peace and order. Narinig na natin pagandahin ang buhay, narinig na natin, etc., etc., ang dami. Lalo na itong kay Pinoy na nalinlang tayo ng bonggang-bongga. Alisin ko ang korupsyon at tuwid na daan tayo, leche. Yung mga kabinete niya ang nagnanakaw, ha? Yung mga senador niya, ha? Ito, Trillanes, makinig ka, ha? Hindi ka pa absuelto, hoy. Ha? Baka akala mo salita ka na ng salita. Hindi ka pa absuelto. Kasama ka dyan sa iimbestigahan sa Priority Development Assistance Fund scam. Kasama mo Senador Senador De Lima at saka Drilon. Magkakasama kayo at saka Butch Abad. Walang nangyari, mga kapatid. Nangako, ilang pangulo yan, gaganda ang buhay natin, ketso din ito, kesyo ganon, peace and order. Ha? Ilang taon tayong niloko ng mga ito, Diyos ko po, 6 na taon, Diyos ko po, ha? 24 years tayong niloko ng mga buang na ito. Pero what happened? Wala, di ba? Nothing. Ngayon, here comes this guy, Vargas ang bunganga, babaero sabi ng ilan, bastos, walang modo, walang pinag-aralan, walang kwenta, mamamatay tao. Mismo sinabi niya, pag akong binoto niyo, lilinisin ko ito, uubusin ko yan, dadanak ang dugo. Engineer, meron ka ba niyan? Doon sa kanyang salita, yan Ito po nasusulat sa ikalawang aklat ni Manong Digong Duterte. Talata 9, 15 hanggang 19. Ito ang sinabi ng Pangulo. Kung kayo pumasok dito, it will be bloody. Binoto pa rin ng sambayanan. Bakit? Desperado ang sambayanan, naghahanap ng isang savior, tagapagligtas. Dahil pakiramdam ng 16 na milyon, o hindi 21 milyon yon, pakiramdam 21 milyong Pilipino, wala nang pag-asa ang bayan. Naghahanap ng bayan, naghahanap ng hero, naghahanap ng Spider-Man, ng Superman, naghahanap ng Batman, yung 16 na milyon na ito. Hindi nga si Batman, hindi kasing gwapo ni Superman, hindi kasing bilis ni Spider-Man dahil bata pa, pero may nakita ang sambayanan, yung 16 na milyon,
ito pwede ito. Ito ang magdi-deliver sa atin. Ito yung uubos sa lahat ng mga addict. Ito yung papatay doon sa mga nangre-rape na mga 4 years old at pinapatay. Ito yung kasagutan. Di bali nang mahina sa ekonomiya ito. Unahin niya muna yung katahimikan. Gusto kong natutulog ako ng payapa sa aking bahay na hindi ako pasokin ng mga drug addict. Ito yung kaya nanalo. Oh. At kaya hindi rin bumababa. Kaya kahit ano pang satsat ng Human Rights Watch, ano pa ang ngak-ngak ni Trillanes, ni De Lima, ng Liberal Party, ng mga dilawan, kahit ano pang ngak-ngak ninyo, hindi ninyo matitibag yung mama, suportado kasi ng 16 na milyon na Pilipino. Patuloy na sinusuporta. Kaya tingnan mo, 75% ang rating. Sabi sa BBC Hard Talk. Oh, anong sinasabi dyan? Gusto ng taong bayan, kaya hayaan nyo na lang. Tama, mga dilawan, mag-antay. Mag-antay kayo hanggang 2022 at doon, 2022 malalaman natin kung gusto kayo ng taong bayan. Kung hindi, siyempre, iba yung bobotohin ng taong bayan. Baka nationalista ang pabotohin nila, pero definitely hindi si Trillanes. Ha? Baka National People's Coalition, ha? O baka galing sa UNA, United Nationalist Alliance. Pero baka hindi sa liberal. Baka hindi nila kukuha sa liberal. Dahil nakita na nila yung karakas na liberal. Nakita nila yung ginagagawa ninyo sa bayan for the past 6 years na panahon ni Pinoy. At nakita nila yung kakayahan ninyo na manggulo, ha? Na ibang nakaupo, kaya nyong manggulo. Because marami kayong pera. Because you have accumulated so much wealth dahil napakarami ninyong nakulimbat na kwarta sa PDAF, sa DAP, pati yung mga negosyante, nagbulag-bulagan noon yung BIR. Akala ko pa naman, napakalinis itong BIR na ito, Chair Commissioner. Bulag din pala. Ang daming pinalusot. Ang hinabulan yung mga maliliit. Ang sino ba yung commissioner na yun? IB, yung nakaraan? Ha? Ang pinaghabol, mga doktor, mga attorney, mga accountant. Pero yung mga milyonaryo, mga tycoon, pinalusot niya. Nakita mo kalukuhan na yan? Nalinlang tayo nung nakarang administrasyon. Kaya nagsawa yung tao. Kinuha itong isang mama na bastos, na matanda na babaero, na walang galang sa mga babae, na mamatay tao. Kinuha ng taong bayan because desperado sila. They need a savior. Nakita nila si Duterte, ito yung sinasabi nilang savior. Ito yung kanilang superhero. Ito yung kanilang Superman, Spider-Man, Batman. Ito na, Incredible Hulk. Ito na yung Iron Man nila. Kasi nga, gusto nilang maisalba ang bayan. Ay, Panginoon ko. 10:02 ng umaga na ako, mga kapatid. Wala na ho tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panahon na binigay sa amin. Dr. Jean Marquez, Day Clinic, dyan po sa Timog Avenue, Quezon City. Chancellor shirt, slack sa aking polo shirt ngayon. Of course, Dicas USA, maraming salamat po. Ako po si Erwin Tulfo. Susunod po ang Bitag Live, pero si Menchi Silvestre po ang uupo for Tolben. Diyan lamang mo kayo. Magandang umaga, Pilipinas.